Hello po ulit and welcome back sa aking channel. Para sa mga naguguluhan pa at hindi pa naiintindihan exactly ang title sa aking thumbnail, e-explain ko po muna sa inyo bago natin simulan ang ating tutorial. Ganito po kasi yon. Meron akong dalawang MP2 account. Ito ipapakita ko sa inyo. Kung nakikita nyo, yung sa taas ang nakalagay po dyan ay active. And then yung pangalawa, nakalagay dyan ay withdrawn or /terminated. Ang ibig sabihin po niyan, itong sa baba, siya yung old MP2 account ko na na-withdraw ko na yung laman before kasi nag-mature na siya. Sa MP2 po kasi kahit terminated na yung account natin, hindi pa rin nila dinidelete. Kaya kapag nag-login tayo sa ating virtual Pag-ibig online, ay makikita pa rin natin dyan yung ating terminated account. Kasama yung bago nating account. Yun nga lang, i-check nyo na lang dun sa status kung alin dyan yung old at saka yung active or yung new account nyo. But sa case ko po ay nagkamali ako kasi nakapag-deposit ako ng pera doon sa terminated ko ng account. Hindi ko po siya na double check. Ayan, so yun yung gusto kong i-share sa inyo sa video ito kung paano natin makukuha yung fund na nailagay natin dun sa maling MP2 account natin. Kaya kung nangyari po sa inyo ang katulad ng error na nagawa ko or kung mangyari man sa inyo, panoorin nyo lang po ang aking video para malaman nyo po kung ano yung dapat natin gawin or dapat nyong gawin. And after nun, dahil na-deposit ko nga siya sa maling account, ay nag-email ako sa Pag-ibig. Tinanong ko po sa kanila kung pwede ko siyang i-process online. Kung halimbawa, itatransfer ko na lang dun sa terminated account ko, papunta dun sa new account ko. Kung pwedeng ganon. But unfortunately, ang sabi ng Pag-ibig ay dapat ko siyang i-process personally. So, kung mangyari man po sa inyo yung error na nagawa ko, yung nakapag-deposit ako ng account dun sa terminated na account ko ng MP2, ang kailangan lang po natin gawin ay pumunta tayo sa pinakamalapit na Pag-ibig branch. And then, syempre, magdala tayo ng ating valid ID. Mas okay po, lagi kayong may dalawang valid ID. Pero, sa case ko, isa lang naman yung hiningi nila. And then, mas maganda po, mag-xerox na rin kayo ng back-to-back na valid ID. And then, pinapermahan din po nila sa akin yon dun sa mismong Xerox ng valid ID. Isa lang naman. And then, ang tip ko din po sa inyo, habang hindi pa tinatawag yung number nyo, kung malayo pa yung number nyo, mas maganda po na lumapit kayo dun sa counter. And then, tanungin nyo kung baka po pwedeng humingi na ng form habang naghihintay kayong tawagin para makapagsagot na po kayo. Dun sa form na ibibigay nila sa inyo, ito papakita ko sa inyo, yan. Ito po yung ibibigay sa inyong form. Application for Provident Benefits Claim. Ayan, MS or RTAV. Meron po kasing binigay sa akin na form ang Pag-ibig sa email, pero mali po yun. Kaya nung tumating ako sa branch, binigyan po nila ako ng bago and ito daw po yung mas tama. Ito kung makikita nyo sa screen. And then, checkan po yan sa counter kung ano yung mga dapat nyong sagutan, ganun lang po. And then, once na ma-file na po natin yung form, saglit lang naman po yan. Ang magpapatagal lang dyan is yung waiting natin sa number kapag masyadong mahaba na yung pila. Kaya, mas maganda, pumunta po kayo ng maaga. And then, kung itatanong nyo naman po kung gaano katagal yung processing ng cheque, 2 to 3 weeks daw po. Actually, yung sa akin ay ongoing pa po yung process ngayon. Hindi ko pa siya natatanggap. Kaya, waiting pa rin po ako. Pero kung meron po kayong mga tanong, pwede po kayong mag-comment dito. And then, sagutin ko po yan sa abot ng aking kaalaman. So, ulitin ko po, kung may magtatanong sa inyo kung pwede ba siyang i-process online, hindi po. Ang sagot sa akin ng Pag-ibig ay hindi po. Kailangan natin siyang i-process personally sa Pag-ibig branch. So, ayun lang po. And thank you again for watching. And sana kahit paano ay nakatulong sa inyo ang aking video.